Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Grabe, negative 15% satisfaction rating ni BBM. Sabi ng iba yan ang katotohanan. Yan ang boses ng maraming Pilipino. Nabulaga si BBM? Hindi yan nabulaga kasi alam niya na talagang lumuluha, lumulubha, lubhang-lubha na ang mga Pilipino. BBM lumuluha, bagsak sa net satisfaction rating. Trust rating bagsak from -3 down to -15. Mga Pinoy walang tiwala kay BBM. Kagrabe ka, bibig, oy. I don't know kung first time in Philippine history, ang pinakaunang presidente na nakatanggap ng negative. I don't know, kabibig, pero grabe sa pagkamulat ko sa mundong ito, ngayon lang ako nakarinig ng negative ang satisfaction rating. Talagang Luzon, Visayas, Mindanao, wala talagang tiwala kay BBM. Anong nangyari, Claire Castro? Dapat sana ikaw yung mag-aangat kay BBM kung merong mga negative komento, mga proyekto ng gobyerno, ikaw sana ang magpalapala dyan, epal-epal ka, pero mangangaway kasi mahilig kang mangaway, kaya na-associate si BBM sa'yo, kung ang tao galit sa iyo, naku, mas lalong galit kay BBM. Naku, heto ka, bibig. Nakakawendang talaga, as in, super duper, parang, oh my goodness. Totoo ba to? Grabe, ano nangyari? Ito, ramdam ang kalungkutan. Naku po, mga kabibig. Hanapin, i-share ko sa inyo ha, yung satisfaction rating ha. Ito. Grabe, oy. Sabihin namin, fake news yan, bayaran yan. Ito yung katotohanan. Huwag yung sabihin fake news to. Naramdaman to ng bawat Pilipino. Fake news nyo pa ba ang emosyon at kung ano ang naramdaman ng ito, satisfaction rating with President Marcos Jr. by change in personal quality of life, ha? Personal quality of life in the past 12 months. November 25 until March 2026. March 2026, satisfied 33, undecided 18, dissatisfied 49, negative 15. Last December, satisfied, 40% unsatisfied, undecided 17, 43, negative 3. Mas lalong bumaba ngayon, 'di ba? Grabe ka, bibig, oy, as in. Ito pala yung question. Lakihan natin. Please tell me how satisfied or dissatisfied you are in the performance of Pangulong Bongbong Marcos as President of the Philippines. Are you very satisfied, somewhat satisfied, undecided if satisfied or dissatisfied, somewhat dissatisfied, very dissatisfied? Negative, negative 15. Ito pala, Balance Luzon, positive 2. Konti na lang, Konti na lang talaga iniwala sa Balance Luzon kay BBM. Visayas, negative 15. NCR, grabe, negative 31. Mindanao, negative 40. Take note ha, yung NCR, pwede ba itong mahawak ni BBM, pero talagang lumagapak. Negative 31? Oh my goodness, saan mo pupulutin to, BBM? Nakakahiya. Hindi ba nahiya ang mga taga-suporta sa Mindanao, negative 40, alam naman natin. Visayas, negative 15, parang alam din natin. Pero NCR, National Capital Region, negative 31, hala ka. Ito pa, ito So, from 18 years old to 55 plus. Grabe, mga kabibig. September 25, 39. Pag November 25, 40. From March 36, bumaba ng 33%. So, sa September 25, negative 5 si BBM. November 25, negative 3, bumaba talaga. Naku, March 26, negative 10, sobrang baba. Grabe. Alis sa November, parang medyo umaangat-angat, pero negative pa rin. Pero tingnan nyo. Naku, tingnan nyo, Negative 15. Saang banda ba negative si BBM? Age of 18 to 24. Age 25 to 34. Age 35 to 44. 45 to 54, at least na lang, negative pa rin ka, bibig. 55 plus mga matanda na, plus 14.
Pero ang mga botante natin nasa age of 18 to 44, 45. At si BBM, negative lahat. Halak ka, paano yun? Ang sakit naman yan, kabibig. Oy. Tingnan mo nga to, kabibig. Oh. Para kung ako si BBM ba, mag-isip-isip ako, ano nangyari sa akin? O ano, bakit ganyan kalo? Nakapagtala ng mga sasayang pabagsak sa pinakahuling SWS survey. Uy, grabe. Ito parang kung ako si BBM ba mag-isip. Sabi ni Isidro Ungab, Congressman Ungab, i-share ko sa inyo kung ano ang sentimiento ni Congressman Ungab hinggil dito ha. Share ko sa inyo. Tapos si Congressman Erisi may sentimiento din tungkol kay Bongbong Marcos. Sabi ni Congressman Ungab, basahin natin. President Marcos Jr. is entering the twilight of his term. Tama nga, patapos ang kanyang term. Battered by a steady erosion of public support that has transformed early optimism into growing delusionment. Recent opinion surveys now show more Filipinos dissatisfied than satisfied with his performance, with his net satisfaction sliding into clearly negative territory after hovering a fragile neutral for months. The significance of this trajectory lies not just in number themselves, but in the story they tell. A presidency that has slowly exhausted its political capital without delivering the sense of direction, competence, and urgency people expected in the face of rising prices, persistent inequality, and repeated governance controversy. Kasi puro lang ayuda si BBM. Walang maibang maisip kundi puro ayuda. Cabinet official agencies and legislators began to look past the current occupant of Malacanang and position themselves for the next administration, diluting the president's leverage over policy and appointments. Nangyari ngayon, at least kahit man lang dyan, negative siya. Kaulaw, anioy. Walay ganahan niya, puro distrust na lang. Congrats Bongbong Marcos. Galing talaga ni Bongbong Marcos. Good job, my boy. Nakakahiya talaga, no? Para, ito Luzon plus 2, Visayas negative 15, NCR negative 40, 31, Mindanao negative 40. Halos wala talagang tiwala kay Bongbong Marcos. Totoo ka, bibi. Ito 33% of adult Filipinos are satisfied, 18% are undecided, and 49% are dissatisfied, resulting in a poor negative 15 net satisfaction rating. Net satisfaction feel nationwide with balanced Luzon. Plus 2 means neutral. Neutral lang pala yung plus 2. Visayas, negative 15, poor. Metro Manila at negative 31, very bad. At Mindanao at negative 40, very bad. The drop was steeper in rural areas, plunging 18 points from plus 9 to negative 9, while urban areas fell 6 points to negative 20. Ang sakit naman to. Grabe naman yung pagkabagsak. Pero si Claire, walang pakialam dyan. Ano kaya isasagot ni Claire Kasubukas, no? Ay, survey lang yan. Survey? Pero ito yung boses ng mga tao, hindi yung paniniwalaan. Yun ang problema nyo. Minamaliit nyo ang mga survey results na kung saan ito yung salamin ng katotohanan sa kung ano ang naranasan ng mga Pilipino ngayon. Baka pagkatawanan nyo, survey lang yan. Ang importante, ang Pangulo nagtatrabaho ng araw at gabi. Ang gabi ginawang araw at araw ginawang gabi. Ano ba naman? Hay nako. Excited tayo sa statement ni Claire Castro. So, ito kabibig, ito ang Congressman Eresi, pakinggan natin. Ang may pangunahing may pananagutan sa problemang ito. Ito na lang ba ang programa ng Administrasyong Marcos? Ayuda. Tama. Ayuda. Tama. Ayuda. Tama. Puro ayuda. Higit 8 bilyon para sa mga barangay. 200,000 pesos kada isa sa 42,000 barangays ng bansa. Makatwiran ba ito? Equitable ba ito? Kailangan ba ito? Namomonitor ba kung tama ang paggasta nito? Hindi para itong salapi na isinaboy sa hangin.
50,000 ang populasyon ng isang barangay, makakatanggap ng 200,000. Yung isang barangay, 1,000 lang ang populasyon, makakatanggap ng 200,000. Where is the equitability? 5 scholars to be determined by the barangay. Di ba dapat ang CHED o mga paaralan ang tamang magpatupad nito? Ang mangyayari niyan, asaha, ay awayan at tampuhan. Reklamo, kamag-anak lang ni Kapitan ang nabigyan 100K. Bahala na kayo kung saan yung gagastusin. Alam naman natin, barangay, pati SK ngayon, may SOP din. Sayang ang salapi ng bayan. This is patronage politics. Hindi makatwirang programa at walang magiging impact sa pagunlad. Ano ba ang kinakampanya ng Pangulo? Ang pagtaas ng kanyang trust rating o ang pagunlad ng bansa? Lahat ng problema ng bayan, ang sagot ay ayuda. Krisis sa Middle East, ayuda, ayuda, ayuda. Ang mga Pilipino para ng siwan tamad sa halip na mangarap at magsikap, nakanga, naghihintay ng AIX tupad. Nakatanggap ng 5,000. Ilang araw lang, ubus na. Ano gagawin? Nga uli. Pag dumaan sa barangay ang 5,000, nako, 2,500 na lang ang may bibigay sa tao. Pag matakaw yung barangay captain, 1,500 na lang. Diyan sa amin sa Caloocan, 1,500 na lang ang binibigay. 5,000 ang pinipirmahan. Party list daw ang nagbibigay. Ito po ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Isang pamahalaan na walang malinaw na direksyon. Isang pamahalaan na walang sapat at matapat na solusyon sa pinakamabibigat na problema ng bayan. Isang pamahalaan na tila naubusan na ng vision para sa kinabukasan. Isang pamahalaan na halos hindi na makapagbigay ng pag-asa sa sambayanang Pilipino. Can we say that what is happening to our country today is the consequence of a failed presidency? Sa aking mahabang karanasan sa pamahalaan at maging sa pribadong sektor, may isang prinsipyong hindi matatawaran. The buck stops with the leader. Hindi natin mahanap ang kalinawan at solusyon kung patuloy tayong magbubulag-bulagan sa tunay na nangyari sa halos 4 na taon ng Administrasyong Marcos. Hindi natin mariresolba ang krisis na ito kung patuloy nating itatanggi kung paano ninakaw, nilustay at pinagsamantalaan ang higit sa trilyong piso ng pondo ng bayan ng mga nasa pinakamatataas na antas ng kapangyarihan. Kaya hanggang ngayon, kababago-bago ang naratibo. Iba-iba ang palusot, iba-iba ang itinuturo. May ICI investigation, may ombudsman, may panukalang Independent People's Commission, may Senate Blue Ribbon Report na pinag-aawayan pa hanggang ngayon sa Senado. Ngunit ang malinaw, ito ay cover-up. Cover-ups will require a series of cover-ups. At habang nalulunod tayo sa palusot, kasinungalingan at pagtatakip, lalong mababaon sa kumunoy ng kahirapan ng ating bayan. At sa huli, ang tunay na biktima ay hindi ang makapangyarihan. Ang tunay na biktima ay ang mamamayang Pilipino na ang tanging pagkakamaliwa ay nagtiwala at bumoto sa atin. Madam Speaker, mahal natin ang ating bayan. I rise today not merely to blame, but to warn. Not merely to criticize, but to confront the truth. Sapagkat hindi na tayo maaring magpatuloy sa kasinungalingan. Hindi na tayo maaring magpanggap na normal ang lahat habang nasusunog ang bahay ng ating bayan. Our problem is not merely economic. Our problem stems from the kind of politics that we have allowed to dominate our country. Politics of patronage, politics of dynasties, politics of corruption, politics of convenience, and politics without accountability. I decided to deliver this persona speech to help President Marcos and this government face the issues squarely. Kailangan natin maging tapat sa bayan. Hindi mangyayari ang nakawan sa ganitong kalaking kung walang pagpayag, pagkukonsinti o pakinabang ang mga nasa pinakamatataas na pwesto ng kapangyarihan.
In my petition before the Supreme Court regarding the constitutionality of unprogrammed appropriations, lumabas ang mga SARO para sa flood control projects, bilyon-bilyon, under the UA na may pagpayag ang Pangulo. Ang ating Pangulo ang may pangunahing may pananagutan sa problemang ito. Alam ko, maging ang ating Vice President may ambag sa kaguluhan na nangyayari sa ating bayan. Marami sa Senado ang nakipagsabuatan na nahimik habang nangyayari ito. Kaya ngayon, yan yung punot dulo ng pinag-aawayan nila dyan. Alam ko rin po, dito sa Kamara, yung pinakamatataas na pinuno ng 19th Congress. Sa katunayan, ang committee chairman, si Saldico, tumakas na. Nagpapasarap na sa Paris habang lahat tayo'y naghihirap dito. Sa halip na magmaang-maangan, harapin natin ang katotohanan. Kaya ngayong hapon, sana makarating sa ating Pangulo. Pakinggan mo naman yung mga abang tinig. Sa SONA, sa July 27, ang nais marinig ng sambayanan ay hindi palusot, hindi pagtuturo kung kani-kanino, hindi scripted optics, hindi bagong palabas. Ang nais marinig ng sambayanan ay ang katotohanan. Ang nais marinig ng sambayanan ay ang paghingi natin ng paumanhin. Ang nais marinig ng sambayanan ay malinaw na plano kung paano wawakasan ang krisis na ito at kung paano ang ating mga pananagutan. Sa ating Pangulo, hindi siguro masamang sabihin ng diretso, you can no longer accomplish grand legacy projects in the remaining 24 months of your administration. At sa bigat ng kalagayan ng ating ekonomiya, mahirap paniwalaan na may sino man sa pamahalaan na kayang agad baliktarin ang ating economic situation. Ngunit, may magagawa pa. Sa halip na itulak ang hakbang tulad ng CONAS na lalong lamang magpapagulo sa bayan, ang pinakamahalagang pamana na maaring iwan ng ating Pangulo ay ang mga tunay na political reforms. Maaring magsimula ang Pangulo sa isang komisyon na mag-aaral at mag-ahain ng rekomendasyon sa susunod na administrasyon sa kanyang successor kung paano aamyendahan ang 1987 Constitution sa isang tunay, malinis at malayang Constitutional Convention na maaring maipamana niya para sa kinabukasan ng ating bansa. Maaring bumuo rin ang Pangulo ng isang independent commission para turuwiran ng wakasan ang problema natin dito sa infrastructure at budget anomalies. Hindi para magtakip, kundi di bali nang wag na magparusa, matukoy na lang yung katotohanan para matiyak na hindi na ito mauulit sa kinabukasan. Maaring bigyan ng Pangulo ng maayos na pamahalaan after his term. Kung mabibigyan niya tayo ng mabuting mga leader sa susunod. Sa pamamagitan ng pagsulong ng mga reformang elektoral. Kabilang po dito, buong pakumbabakong minumungkahi na sana lahat tayong mga politiko, lahat ng kakandidato sa 2028, kailangan mag-submit tayo ng sinumpaang platform of government na pangangatawanan natin. Oh, there you go, Kabibig. Narinig nyo si Congressman Erese. So ano ang iyong komento, mga Kabibig? Maganda ba ang mga mungkahi ni Congressman Erese? Tama naman si Congressman Erese. BBM, wala ka ng legasiya na ipang mamayabang sa last 24 months na yung pagiging presidente. Wala talaga. Sira na. Lalo na ngayon, negative 15 satisfaction rating. Nakakaya, no? For example lang ha, natapos ang term ni BBM pero negative ang trust rating. Nakakahiya. Mas lalong lugmok ang pangalang Marcos, ang apelyedong Marcos. Dapat sana binangon ang pangalan para yatang, ay nako, basta ang pera ang tatawag sa'yo,
hindi ka talaga lilingon, ay punta ka talaga, ay matitintal-tental ka talaga, kabibig. So yun lang po, kabibig, ang ating Business Lebak-Lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time!